Happy New Year sa Pilipos, Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengthen me. O sa Tagalog, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Popular yun yung verse na yan. Isa sa sticker pa nakalagay yan. Nakalagay. Ang iba naman, bukod sa popular yun, madalas din nami-misinterpret. Mali yung interpretasyon ng verse na yun. Kasi ginagawang parang anting-anting yun. Yung, I can do all things. Lahat magagawa ko. Lahat ng bagay magagawa ko dahil meron akong lakas na pinagkaloob sa akin ni Kristo na magninegosyo. Magagawa kong lahat, maging successful ako dahil nasa akin si Kristo. Payayamanin ako ni Kristo. O sasali sa boxing, bibigyan ako ng lakas ng Panginoon at magiging champion ako dahil i-quote yung verse na yun, Philippians 4:13. Bibigyan ako ng Diyos ng lakas para maging champion ako, matalo ko yung kaaway ko sa boxing. At di ba? O magninegosyo o lahat ginagawa ng parang anting-anting yung verse na yun na mali ang interpretasyon ng verse na yun. Hindi ka bibigyan ng lakas ng Diyos para maging successful ka sa negosyo, sa palakasan o sa iba-iba pang diba? Kundi ang ibig sabihin nun ni Pablo, kaya minsan parang ganito ginamit yung verse na yon, boksingero, tapos natalo. Mali yung interpretasyon, di ba? O nagnegosyo siya, ginamit yung verse na yun, nagnegosyo siya at nalugi. Sabi niya, mali, di ba? Hindi yun ang ibig sabihin kasi ng verse na pagka nagnegosyo ka dahil kinote mo yung pangako ng Diyos na verse na yun, pasasaganahin ka niya, papanagalumin ka niya, pa-boxing o ano man, di ba, no? Kundi ang ibig sabihin ni Pablo nito, kahit matalo ka, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng kalakasan, mapagtagumpayan yung pagkatalo mo, makabangon ka. Diba? O kahit malugi ka sa negosyo dahil Kristiyano ka, ang kalakasan ni Kristo ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para mapagtagumpayan mo yung pagkabagsak ng negosyo mo. Makabangon, makayanan mo ang pagkalugi. Kasi ang verse na yon pinasimulan ni Pablo sa 11 sa 12 ng ganito. Naranasan kong maghikahos. Naranasan ko rin magsumagana. Natutunan ko kung paano maging masaya sa anumang kalagayan sa buhay. Mabusog at magutom, managana at mahirapan. Si Pablo, naranasan niya yung sumagana siya, naranasan din niyang maghikahos, naranasan niyang mabusog, naranasan din niyang magutom, pero kinaya niya. Tapos yun na yung kasunod na yun, dahil binigyan ako ni Kristo ng kalakasan upang mapagtagumpayan
ang nararanasan ko. Naging kontento ko. Diba? New Year ngayon, yun yung verse natin. Diba? Dahil sa New Year, pag sinabing New Year, ano ba ang pumapasok sa ating pag New Year? Pag pumasok ang salitang New Year, ang kasunod lagi, resolution. Di ba? Ay New Year's resolution. Ang tao, pag New Year, gumagawa ng resolution. Kaya ka gumagawa ng resolution ang tao dahil meron siyang gustong baguhin. Di ba? Kaya resolution niya meron siyang hindi magandang nakikita sa sarili niya. Kailangan niyang resolbahin o baguhin. Sabi nga kung i-google mo anong pinaka number 1 top na resolution ng tao, ang number 1, pumayat. Pumayat. Kasi gusto niya, hindi niya nagustuhan ng tao makita niya sarili niya sa salamin, mataba siya. Kaya resolution niya mag-diet. Dahil meron siyang hindi magandang nakikita sa pangangatawan niya, tumataba. Kaya yun daw yung number 1 Ganon din sa ibang mga resolution. Ano bang gusto mo? Yung ugaling baguhin, diba? Ang paggawa ng mabuti, dagdagan ang pagmamahal sa kapwa. Ano ba ang resolution ko ngayon? Maging kagaya ni Kristo sa pag-ibig. Diba? Dahil hindi natin nagagawa lagi. Kaya nga resolution. Ang Kristiyano, pagka bumabagsak, bumabangon ulit. Saka na naman, babangon ulit. Hanggang hindi mo nagagawa. Pagka resolution mong baguhin, hindi mo nagawa, mabangon ka ulit. Gagawin mo ulit. Hanggang hindi mo na pagtatagumpayan. May 4 na punto lang ako sa verse na to. Unang-una, ang ibig sabihin ng I can do all things through Christ ay harapin ang bukas. Di ba? Darating ang panibagong taon na naman. 26 na. Ang unang-una, may haharapin tayong bukas. Di ba? Ang tao, pagpalit ng taon, merong worry. Ano na naman kayang haharapin ko sa kinabukasan? Pag sinabi mo, I can do all things through Christ, meron kang lakas na harapin ang bukas. Hindi worry. Kundi meron kang I can do all things. Yun yung tamang paggamit. Hindi mo man nakikita yung haharapin mo, ngayon pa lang alam mo na kakayanin mo sa tulong ng Diyos. Diba? Dahil hindi tayo bibigyan ng Diyos. Sabi pa nga sa verse, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Lahat ng pinaharap sa atin, kaya natin. Anumang bukas ang harapin natin, alam natin, kaya natin. Number 2, mapagtagumpayan yung mga tukso. Diba? Dahil may mga tukso, mga kasalanan na pagtatagumpayan natin sa hinaharap. Diba? Kaya sabi, I can do all things through Christ which strengthens me. Na pagka dumating yung tukso, hindi tayo mabagsak sa tukso. Dahil bakit? Meron tayong kalakasan ng Diyos. Hindi natin sasabihin, tukso, layuan mo ko. Dahil alam natin, bawat tukso na dadaan sa daaranan natin, kaya natin.
tukso hindi pinapansin. Diba? Dali na actually paglagpasan ang tukso eh. Ano mang huwag mong pansinin. Diba? Kaya lang naman nahuhulog sa tukso. Halimbawa, ang isang babae ba nahuhulog sa tukso. Pinapansin eh. Diba? Ang pera, paano nahuhulog sa tukso ang tao sa pera? Pag pinansin mo pera. Di ba? Lahat ng tukso, pag pinansin mo, tumingin ka, madadala ka. Pero pag hindi mo tiningnan, kahit anong, hindi ka lumilingon, di ba? Diretso ka lang. Dahil kung sa kompa lahat lang yan sa labas lang eh. Wala sa loob mo. Yun. Yung pangatlo, mapagtatagumpayan natin lahat ng mga problema natin. Itong taon na to lumipas, dami natin naging problema sa bawat isa sa atin eh. Pero napagtagumpayan natin. Naalala pa natin eh. Itong 2024, naalala mo lahat ng mga problema mo eh. Alam mo pa eh, kasi fresh pa yan eh. Pero napagtagumpayan mo, di ba? Kasi niya, no? Di ba? Napagtagumpayan mo. Pero yung 2023, hindi mo na naalala. Alala mo pa ba problema ng 2023? Ako hindi ko na naalala problema ko noong 2023. Kasi para sa akin, mababa na ang memory ko o talagang ang tao talaga, limot na natin yung pag lumalipas na medyo matagal-tagal na. Yung mga problema nung 2023, yung problema ng COVID, hindi na natin naalala kahit yung pakiramdam nun. Di ba? Pero nung panahon na yun, kailan ba yung COVID? 2021? 22, di ba? Worry lahat ng tao sa Pilipinas, hindi lang Pilipinas, buong mundo. Worry eh. Paano ko kaya ito mag-survive ko sa problemang to? Di ba? Oo, di ba? Pero ngayon, hindi mo na naalala eh. Ano mga pinagproblema mo nun eh? Paano nangyari na nalagpasan mo yun? Kasi, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na kailangan natin sa araw-araw. I can do all things through Christ which is strengthened me. Ngayon, 2024 na papuntang 2025, lahat yan na nasa future ng mga problema, kaya natin yan. Diba? Tatawanan lang natin yan, lalagpasan natin yan. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Diba? Ang tao nag-worry masyado sa mga problema, nakala nila hindi nila kaya. Pero pag nilagpasan nila, kaya nilang tawanan. Diba? Mga problema mo nun? Ano na kaya? Oo, diba? Hindi sa sariling kalakasan. Kalakasan na galing sa Panginoon. Diba? Kasi lagi siyang tumutulong eh. Natututo tayo eh. Diba? Marami lang worry ang tao, pero ang totoo lang, lahat ng problema, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pasanin na hindi natin kaya. Nakalagay mismo sa Bible yan. Diba? Kaya, ang worry, hindi talaga wino-worry. Sabi nga pa ng Panginoon, let tomorrow worry for itself. Ang problema ay may araw lang na to. Yung bukas, huwag mong problemahin. Hayaan mo, ang bukas ang mag-worry sa sarili niya. Di ba? At pang-apat, lakas na makapagsimulang muli. Siguro failure ka ngayong year na to. Pero may bagong taon
Yun ang maganda sa bagong taon, New Year eh. Bago. Pwede kang magsimula muli. Di ba? Meron kang kalakasan makapagsimula lahat ng tao na nabubuhay. Diba? Limutan mo na yung mga nakaraan. Dahil alam mo, ang Diyos nagbibigay siya ng kalakasan na makapagsimula muli. Natuto ka na eh. Dami ka nang natutunan ng past mo eh. Lahat yun, dala-dala mo yung mga natutunan mo yan. Diba? Puhunan yan eh. Yung natutunan mo. Lahat na unsuccessful years, puhunan yun para maging successful ka sa future. Dahil lagi tayong binibigyan ng Diyos na makapagsimulang muli. Diba? Kaya maganda na ang Diyos, naisipan ng Diyos na paalala sa tao na nagpapalit ng taon. Kung ang araw dire-diretso lang, hindi mo alam kung kailan natatapos ang taon. Diba? Hirap na hirap. Pero pag alam mo, December na ngayon. Malapit mag-December 31. Konti na lang, finish line na ng taon. Pag January 1, hay! Panibagong simula ng taon. Nakaya ko ng isang buong taon. Kaya ko na naman ang panibagong taon. Diba? Yun yung pinaalala sa atin ng Diyos. Na meron tayong laging pasimula. Bagong pag-asa. I can do all things through Christ which strengthens me. Kaya natin. Dahil may kasama tayo. Kasama natin ang Diyos. Kaya yung pasimula ng panibagong taon, panibagong pag-asa yan. Diba? Limot mo na. Yun ang maganda sa resolution. Pag natumba ka, bumangon ka ulit, gumawa ka ng resolution. Resolbahin mo ang pagkakadapa mo. Resolbahin mo yung mga mali mo nung nakaraang taon. Diba? Meron kang... At kung bumagsak ka uli, January pa lang bagsak, bangon. Laging may lakas tayong bumangon. Dahil ang I can do all things, kahit sa pagbagsak, tinutulungan tayo ng Diyos. Merong kalakasan ng Diyos ng pabangunin tayo. Yun ang ibig sabihin talaga ng I can do all things through Christ. Na pag natumba ka, may lakas kang bumangon. Kaya si Pablo kontento eh. Naranasan kong maghikahos, naranasan kong magutom, naranasan kong maging masagana, naranasan kong lahat ng mga bagay at kontento ako sa buhay ko. Sabi. Dahil alam ko, lagi akong may kalakasan na galing sa Diyos. Na tinutulungan ako ng Diyos araw-araw. Kaya sa pagbangon, sa pag-asenso, pareho lang yan. Pareho tayong natututo. Minsan pa nga, pag-asenso, doon ka bumabagsak. Di ba? Di ba? Kasi walang permanente sa mundo. May pag minsan nasa taas, biglang bumabagsak. Pag nasa baba ka na, biglang tumataas. Pero pag lagi mong pinaalala sa sarili mo, may lakas ka na galing sa Panginoon na bumangon. Kaya mo. Kaya anumang sitwasyon, sirkumstansya sa buhay, kaya mo. Dahil bakit? May hininga ka eh. May espiritu ka ng Diyos na nasa iyo. Diba? Imagine. Yung espiritu ng Diyos na nasa iyo, makapangyarihan. Gano'ng kapangyarihan yun? Gano'ng kalakas yun?
Yung lakas na yun. Yung lakas na yun, yun yung gumawa ng buong mundo, ng buong sangkatauhan. Nasa iyo. Meron bang imposible? Meron bang pagdapa na hindi kayang bumangon? Wala, di ba? Di ba? Wala. Kung iisipin mo mabuti yun, walang pagbagsak na hindi kayang bumangon dahil ang lakas ni Kristo nasa atin, nasa loob mo. Medyo malalim nga lang yun. Pero pag inisip mo mabuti, meditate mo mabuti yun. Diba? Walang hahadlang sa pagbangon. Diba? Wala. Pero ba? Wala, di ba? Nandun yun sa loob. Yun na lang at mahaba na.